And who heads the exit plan team? It's Bongbong Marcos. Yeah. Mawalang yan. They have an exit plan already. Kaya binababoy ang Pilipinas at kinakamkam at talagang nililimas ang ating kaban kasi may exit plan yung Bongbong Marcos na yan. Correct. May villa sila mga tatlo kasama dyan si Nagdameo, si Marcos, at si Martin Romualdez, malamang pati si Gibo, sa Spain, sa property na pagmamayari under the cover of Sotogram. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Kasi mga palangga, nakakalungkot. Okay? Nakakalungkot talaga dahil hindi napapanagot ang mga magnanakaw. Pero ang mga nagnakaw lang ng 1 kilo ng bigas, ika nga, ay nakukulong agad. So mainit ngayon ang balita, 'di ba, na nakalaya na, na-absuelto na itong si Gigi Reyes, si Napoles, at saka sino pa, marami pang iba, si Enrile. So alam nyo na siguro kung bakit. So ngayon, mga kababayan, dahil kung di nyo natatanong, recently, di ba, wala sa balita naman yan ever since, na itong si Bangag Jr. ay kasama naman talaga dyan sa pork barrel na yan. Actually, ang dami nilang pinangalanan dyan, di ba? So ilan yan, actually 100 ka pulpul politiko, hindi lang si Enrile, hindi lang si Gigi Reyes na kabetsina na ni chief of staff ni Enrile, hindi lang si Napoles, kundi kasama diyan si Bangag, at kasama din ba, 'di ba, sila Jinggoy diyan, si Revilla. Ang daming mga kasama dyan. Even si Jaworski. Ayan, tinitignan ko, binabalikan ko lang yung balita. Si Lito. O, tiyan mo balikan natin. Paano nga naman talagang uusad ang ating bayan kung ang mga nagnanakaw ng mga milyon at bilyon ay later on napapakawalan. Okay? Tignan niyo mga palangga, Balikan natin bago sila napalaya. That was what? 2020. Wait a minute. Okay? Itong sa Napoles scam, okay, sa pork barrel scam, ang sangkot din dito, mga senador at kongresista. Now ngayon, sa flood control scam, it's the same thing, pork barrel scam, flood control scam, ang nasasangkot dito, mga kongresista at mga senador. Kaya sabi ko talaga sa inyo, hindi na uusad ang bayan. Balikan natin to. Nung time na pumutok yung pork barrel scam na yan, 20 senators, 100 congressman, mga congressman ang pinangalanan ni Napoles. 'Di ba? Kaya nakulong yan sa Sibiazon. Tignan mo si Robert Barbers. At yung agent niya na si Rose Palacio. Isa-isa na natin yung mga prominent na pangalan para nare-refresh kayo. Even si Loy Estrada, yung nanay nila Jinggoy. Yung agent Lee, wag na to. Yung, I don't know kung itong Matranillo na to, ito ba yung artista? Yung Matranillo. Yung Gringo Onasan. Alright? Gringo Onasan, Robert Jaworski, Lito Lapid, sino pa? Even si Loren Legarda, pinangalanan dito mga palangga. Ramon Magsaysay Jr., si Marcos Jr., number 11. At yung kanyang agent na si Maan Maya Canlas Santos, na sinasabi din ito ni Chavit Singson. At mo paulit-ulit na lang Coco Pimentel. Si Soto, pinangalanan din dito na ngayon dyan nakabalik, bidabidahan na naman dyan sa Kongreso. Even si Manny Villar,
Even si Alan Peter Cayetano, pinangalanan dito. Lahat na nakatanggap sila. 20 yun eh. 20 senators during that time. Then, babasahin pa ba natin yung 100 na kongresista? Hindi na natin babasahin kasi ang dami nila. So, halos lahat ng 100 na kongresista, mga kababayan, nung time na yon, okay, na nasangkot, at now, yung pinakapunot dulo, I mean, not really punot dulo, yung pinaka-asset, yung ginamit nila, dami na itong si, well, not dami eh, ang parang diskaya ang dating ni, Napoles. Ngayon ay absuelto na. Okay? Absuelto na palangga at talagang pinangawala na sila ng bonggang-bongga. Right. So, nakakalungkot talaga yung ating bayang sinilangan. Ano ang gagawin nating lahat kung ganito ang ating ginagalawan? Well, sabi ko nga, kung hindi kikilos ang bayan, wala talagang mangyayari, mga palangga. Walang mangyayari sa bayan natin. So hanggang dakdak na lang talaga tayo dito at hindi na matatapos ang ating problema sa ating bayan. So, ngayon nagsanib puwersa na ang mga dilawan at ang mga kabangagan. So kung nagsanib puwersa na sila, luging-lugi naman talaga ang taong bayan. Sobrang luging-lugi ang taong bayan, mga kababayan. Dahil dito, demo kanina, kahapon dyan sa Pilipinas, the Sandigan Bayan on Friday acquitted former Senator and current Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enriquez, former Chief of Staff Jessica Lucila Gigi Reyes, and detained businesswoman Janet Lim Napoles of 15 counts of graft and corruption over their alleged involvement in the Priority Development Assistance Fund scam. So wala daw enough evidence. Maniniwala ka. Naalala ko yung Napoles na yan, yung anak niya dito sa Beverly Hills, di ba? Kung naalala niyo yung issue na yan, Jean Napoles yata yung pangalan ng anak niya, nag-deactivate din yun sa Instagram dahil yung kanyang mga party dito sa Beverly Hills, dito sa Hollywood, ang iniimbita mga Hollywood stars din. 'Di ba? The fact na itong si Napoles ay high school, well, it's not really about kung high school graduate ka or, nakatapos ka. But again, ang history ng pamilya nila ay hindi namang mayaman, kundi kumita lang sila dito sa pork barrel scam na ito, and now acquitted. Right? Tignan natin. The Sandigan Bayan on Friday acquitted sila. Right? In unanimous decision, the Sandigan Bayan Special 3rd Division said the prosecution failed to prove guilt beyond reasonable doubt that Enrile conspired with Reyes and Napoles to amass 172.83 million in kickbacks from PDAF. Ang tanong natin, sino yung nagdesisyon, sino-sino yung mga bumoto, 'di ba? Naghusga dito sa mga ito na walang enough na ebidensya. Kitang-kita na nagmumura ng ebidensya pero wala pa rin daw, wala pa rin enough na ebidensya. Sabi dito sa balita nila, it added that there was no civil liability imposed upon Enrile, who attended the promulgation via Zoom conference. Okay? However, the court held Napoles civilly liable, requiring her to return millions of pesos to the Bureau of Treasury. So kung nire-require siya, okay? Kung nire-require si Napoles na isole itong mga perang ito, mga palangga, wala pa rin enough na evidence. Ano pa talaga yung batas sa sinusunod ng Sandigan Bayan ng Pilipinas? Kasi sinasabi, walang enough na ebidensya para ma-convict itong mga ito. Pero sila ay walang bisa, na-acquit eh. Kung na-acquit ka, ibig sabihin, mga papalangga, ikaw ay inosente. Wala kang kamalay-malay, wala kang ginawang kasalanan. Ngayon, pinapasoli kay Napoles. Okay? The three were previously acquitted. Of plunder. Na-acquit din sila, di ba, sa plunder nila. After the prosecution panel also found the evidence presented by the
Office of the Ombudsman insufficient. Kulang pa ang ebidensya. So wala na batas sa Pilipinas. Pinapasoli yung pera, then kulang sa ebidensya, Last September, the Anti-Graft Court postponed the promulgation judgment after a member of the Sandigan Bayan Special Third Division submitted a reflection that called further deliberation. Ang tanong dito, sino ang nasa likod nito? Diba? Alam naman si Tandang Enrile, diba? Na kay Bangag yan, advisor ni Bangag. Then si Napoles, ay nakausap yan ni Bangag. Nakita nyo naman sa nakaraang mga balita, even yung before, kasali si Marcos Jr. dyan. Ito ba ay behind closed door na pag-uusap para i-acquit itong mga ito? O, sabi ni former Ombudsman Conchita Carpio, Morales filed the graft and plunder charges in 2014, accusing Enrile of receiving 172.83 million kickbacks to Reyes from Napoles in exchange, Okay. Ngayon, alam nyo, nung nasa Pilipinas ako, sinabi ng former friend ko, okay, na nagkaso sa akin, alright, na yung pera daw ni Gigi Reyes na yan, ay itinago, okay, ito alala natin yung chika, okay. Itong former friend ko, ang sinasabi niya, at ito daw ay alam sa buong Forbes Park, na ang ninakaw galing sa pork barrel scam ni Gigi Reyes ay ipinatago yung pera sa girlfriend ng kapatid ni Gigi Reyes. Ako wala akong alam sa mga kwento ito dahil I'm not, hindi ko naman alam ang personal life nila. Pero bigla ko lang naalala ngayon. Okay, balikan ko yung kwento. Alalahanin ko ng mabuti. Yung former friend ko na sinasabi na may mga alam siya sa mga eksena, okay, huwag na lang natin bagitin yung pangalan. Alam nyo na yun. Sinasabi niya, yung pera daw nitong certain person na ito, na kilala din, okay, yung kanyang ex-boyfriend, okay, na kapatid ni Gigi Reyes, kaya daw yumaman ito. Hindi naman ako naniniwala doon. Okay? Hindi ako naniniwala kasi yan naman, tignan mo, gumawa nga ng kwento. 'Di ba? Ang aking former friend at nakipagsabuatan kay Lisa Tanas para lang malaman nitong nung taong sinisiraan niya. Okay? For sure sa Forbes Park, alam niyo to kung sino ito. So itong former friend ko, sinasabi niya na ang pera nitong personalidad na ito ay galing sa pork barrel scam. Dahil ang ninakaw daw, o yung pera na ninakaw ni Gigi Reyes through Enrile ay ibinigay o ipinatago sa kanyang kapatid. Okay? Na lalaki. Ngayon si lalaki may jowa, okay, na negosyante. Okay? Ito daw yung kapatid ni Gigi Reyes, pinatago doon kay jowa na negosyante, nung time na kukunin, ayaw na ibalik. Okay? Ba't di ko nakikita yung comments ninyo? Bakit kaya? Okay, tignan natin. Bakit? Ooh. Okay, hindi natin nakikita yung comments. Sorry, hindi ko nababasa. Nasa phone kasi tayo ngayon dahil meron tayong inaantay na inaantay tayong grasya. Yun ang chika boom boom. Pero, mga palangga, maliban siya sa chismis na yun, I don't know, kasi hindi naman ako naniniwala. Nung una parang may doubt ako. Pero nung nakipagsabuatan na, itong kakilala ko, former friend, at nagsinungaling dahil ginamit siya ni Lisa Tanas. So, nakakaduda yung kanyang personality, di ba? Na nagsasabi na ito, si ganito, yung pera ni Gigi Reyes, pinatago sa kapatid niya, din yung kapatid niya, pinatago doon sa girlfriend, na yan nawala na sila ngayon, ganyan-ganyan. Alam nyo to, mga taga Forbes Park, alam nyo to kung anong sinasabi ko. Kaya nung nakipagsabuatan, itong former friend ko kay Lisa Tanas Marcos para gipitin ako, sabi ko, magaling din talaga gumawa ng fabricated stories ito. But again, yun lang ang naalala ko sa kwentong yun. Ngayon, mga palangga, dahil ngayon na-absuelto na sila, alright? Na tawag dito, na-absuelto na itong mga walang hiyang ito. So, malamang itong
itong flood control issue na ito, yung pagnanakaw nila ng now billions and billions of pesos, mukhang wala rin patutunguhan ito. Okay? Dahil nakikita nyo naman after nag-expose, ito pa rin ang laman ng balita ngayon. Ngayon may sinasabi si Lacson na may ilalabas na naman daw na certain numbers na mga kongresista. Ito nga yung pork barrel, 100 plus during that time. Diba? Ni Napoles, 100 plus na kongresista. Napanagot ba sila? At itong mga kongresista na ito, nandiyan pa rin yung iba ngayon, yung iba nagkandamatay na. Diba? 20 senators implicated during Napoles kasama ang presidente niyong kawatan. Okay? So, saan tutungo ang bayan natin? Kasi, it's been, tawag dito, paulit-ulit na lang. Okay? Paulit-ulit na lang yung issue natin, magsasalta, magkakaso, tapos later on, absuelto din palang mga ito. Ito din yung nangyayari ngayon. Nagtayo pa ng ICI, nagtayo pa ng nag-create pa ng ICI para kesyo panagutin ang mga tag natin. Okay. Ayan. Kung kesyo panagutin itong mga kawatan na ito, wala rin mangyayari yan. Kaya dapat talaga sabi ko, nasa inyo yan na I don't know sa ating mga palangga sa Pilipinas. Parang paulit-ulit na lang talaga. Maabsuelto later on, maabsuelto si Tambaloslos. Pero pinangalanan na sinabi na ni Gutesa na siya ay nag-deliver ng mali-maletang pera at like worth 1 billion pesos. O ngayon, kung sino-sino naman although, it's, okay lang yun na maglabas sana ng mga pangalan na sinasabi may mga congressman pa na mga kasangkot dito, maliban sa sinabi ng Diskaya couple, doon sa, I think, 16 or 18, di ba? Na mga pinangalanan nila kongresista, halos lahat yan involved. Okay? When I say involved, nakinabang. Then, dinamay na naman yung ibang mga senador, versus naniniwala ako. Di ba? Naniniwala ako na itong mga senador na to na in-implicate, kasali na, talagang lahat sila kasali dahil meron ng, kumbaga, yung sistema ng pagnanakaw sa bayan natin ay talagang minamana ng mga kaasawa, kamag-anak, anak, apo. Kaya nga sila, di ba, sinabi ni Sandro Marcos, sabi daw ng lolo niya, kaya, kaya dapat nasa politics siya kasi doon yung pera. Okay? Walang pera doon sa isang profession, nakalimutan ko na anong profession yon. You go politics kasi doon may pera. Kaya, puro, ang halos lahat na may makapasok ka lang sa politika, tatakbo na lahat, kapo-apuan, pinag-aaral sa ibang mga bansa, sa iba't ibang mga bansa, magpapakadalubhasa muna, pagbata, paaaralin sa mga exclusive school, then ipapadala sa ibang, sa Europa, sa Inglaterra, kung saan man, then pagbalik na, magaling na, nakapag-aral, magagaling, kasi syempre nag-aral sa magagaling na school. Dahil magaling na, uuwi na ng Pilipinas, tatakbo, then magaling na silang magnakaw. Ganon po ang gobyerno sa atin. I mean, ang mga politiko sa atin. Kaya kawawa talaga ang Pilipinas. Mag-aaway sila. Kunyari, mga politiko mag-aantay Marcos, katulad ni, kaya mo si Chris Aquino. Okay? Ito'y bagong-bago. O, kita nyo. Nagkita. Okay, asa na yon? Tignan niyo si Chris Aquino. Sabi nila, mo grabe ang editing. Ay, tama. Asa ba yung camera ni Madam? Okay, ayan. Ay, nyo yan? Nakita sila dahil sa atin basahin natin yung balita. Tingnan mo yung pag-edit kay Lisa Tanas. Diba? Grabe ang editing nila kay Lisa Tanas. Biglang naging kariregla lang yung itsura. Pero pag sinearch mo, bago natin anuhin yung balitang yan, pag sinearch mo, Lisa Tanas, okay, then search natin sa Facebook, Lisa Tanas, ang lalabas na picture, wait. Okay. Okay, Lisa Tanas. Pag sinearch mo, yan ang tunay niyang itsura. Diba? Yung itsura ni Lisa Tanas. Pero ang editing, mga kababayan, balikan nga natin itong editing na to. Ang in-edit ni Michael Leyva, ganyan. Magkano ba binayad dyan? Kita mo?
Oh, kita niyo yung itsura niya? Ano yan? Oh, AI na ang mukha niya. Pero ang totoong kwento, ito talaga ang mukha ng buwaka ng ina. Hoy Lisa, wag ka na mag-ambisyon. Demonyo ang itsura mo, oh. Mukhang kokak, sabi ni Serena in Turkey. Pag sinearch mo, okay. Tignan pa natin yung itsura ng hitad. Oh. Asa pa itsura ni, ni... Nakakatawa itsura talaga. Ang dami kong post dito. Ito itsura niya. Ito din yata. Ako din yata nag-post. Itong editing nila. At yung itsura niya daw tubol. Okay, medyo maayos-ayos pa itsura. Ang itsura daw tubol. Okay? Parang tubol na ayaw lumabas. Diba? Pinagluloko tayo pati sa picture. Maniwala ka ba ganun yung itsura niya? Daw tubol ang linti. Ito ba itsura ng gaga? Ito yung joke, yung crush niya. Daw to ball. Ayan ang crush niya. Post ko yan, boljakan niya, no? Diba? Daw to ball. Okay? Now, hanapin natin si Tubol. Okay, ano ba ang konteksto nito? Ng pagkikita ni Lisa Tanas at ni Chris Aquino. Alright, tignan natin. Bago natin basahin yung balita. Okay, anong sabi? Glowing comeback. Glowing ba yon? Okay, si Chris Aquino for sure edited din yon. Okay, Chris Aquino spotted with Lisa Marcos at friend's birthday charity event. Politico show ng TV host Chris Aquino was spotted together with First Lady Bangag Lisa Tanas Marcos at a charity event as part of birthday celebration. Okay. In snapshots shared online, Chris appeared radiant. Ulol, mga putang ina nyo. Radiant with AI edited. And noticeably healthier in her latest public appearance amid her medical struggles. The daughter of the democracy icons, Ninoy and Cory Aquino, is being treated for autoimmune ailments. First Lady Zatanas was warmly welcomed by the DepEd SPED teachers, parents, and students today at the Antipolo. Alam mo, ayan, ang sabi to, according to President Marcos Bangag Jr., the two women share family ties. Family ng pagnanakaw. Okay? The First Lady's aunt, Demetria Sulong, was married to Chris' grandfather, Don Jose Pepe Cuangco. Ayan, sabi ko magkakamag-anak talaga sila. Tingnan natin itong isang picture. Pinicture ni Katia Pimentel. Ito mga ulol na ito diba? Doon pinakita yung itsura niya. Teka lang. Sandali hanapin natin Gmail. Okay. Ito tingnan mo. Ito yung in-screenshot ko. Ito yung muka noong pinost nila ng politiko, ng iba sa iba. Yan itsura ni Zatanas. Then, doon sa isang article sa baba, hindi na-edit. Okay? Hindi na-edit. Ito yung itsura niya. Parang kinumot na tae ang itsura ng putang ina, Diba? Parang kinumot na tubol ang itsura ni Lisa Tanas. Yes, Leon Javier, how are you? Thank you, Palangga. Okay, so eto na ngayon. Nag-aaway-away ang taong bayan. Remember that? Yung mga anti-Marcos, kayo, mga dilawan na pinklawan na ngayon, nag-aaway-away tayo, nagkagalit pa ang mga magulang ninyo, magkakapatid, away-away noong 2020 election, even before 2020 election. Dahil ito sila Chris Aquino, si Noynoy na namatay na, di ba? Galit na galit, galit na galit tayo noon, ako galit na galit, na hindi kailanman babalik ang mga Marcos, ganyan-ganyan, and now nagbalikan na sila. Ano yung common denominator nila? Yes, Iris, kinumot na tubol ang itsura ni Lisa Tanas. So ano yung common denominator ng mga to? Yung kanilang vested interest, ang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Sino ang kawawa? Tayo. Kayo mga kababayan, nag-away tayo, even kayo na pumunta sa EDSA, nung pumunta kayo sa kahit anong rally, na kayo nag-aantay Marcos, ngayon nag-aantay Dilawan, diba? Kayo talaga yung kawawa. Okay? Kayo ang kawawa dito, mga palangga. Dahil tayo, ang mga Pilipino, ang ginagamit samantalang sila, nagdi-deliver na lang ng mali-malitang pera, nagbabakbakan tayo sa social media, pero wala tayong magawa. Ayan, nagsasama sila sa charity na yan. Okay? Actually, nung una pa lang, pag-upo pa lang ni Bangag, naalala ko din yung former friend ko na designer.
na sinasabi niya sa akin, ate, ganyan-ganyan. Yung mga dilawan na mga designer. Naalala niyo, may post tayo dun, public yan. Mga dilawang designer, nagsisip-sip na kay Lisa Tanas. Ang sabi ko nga dun talaga namang, sabi ko na ganun, may dugong dilawan talaga yun si Lisa Tanas, pero sana hindi siya umayon dun sa mga magnanakaw o yung mga sumira sa mga Marcos. Pero, nagkamali pala ako, nagkamali pala tayo. Talagang ang misyon ni Lisa Tanas ay wala silang galit. Wala siyang galit dito sa mga nag-antay-antay Marcos. Bakit? Itong mga ano na ito, itong mga designers na ito, wala siyang galit kasi gagamitin niya rin later on. Pagkakaperahan niya din, gagamitin niya itong mga ito para pagnakawan ng pagnanakawan ang kaban ng bayan, yung mga charity ekik. Kaputahan lahat ng mga charity yan. I've been here in Los Angeles. Yung mga kadyutahang charity, gala-gala, eklabush. Majority dyan, pinagkakaperahan ang uma-attend. Okay? Kaya bira ako umattend dyan, even before. Yung mga awarding na ganyan, kadyutahan yan. Dati may nag-offer sa akin. 2017-18. Maharlika, awardan ka, bili ka ng, but you have to kailangan ka bumili ng 2 table. That's $2,000. Yata. $2,000 to 5. Aawardan ako, di ba? Bullshit. Di ba? Dahil yun parang charity ek. Bakit ko bibili ng award? Bakit ako mag-i-invite ng tao? Kung gusto mo ako awardan mo ko. Pero hindi ako magbabayad sa'yo. I will show up. If you feel like I deserve that award, then I'll take it. Pero yung aawardan mo ako, I have to buy 1, 2, 3 tables. You know? I'm not gonna do that, darling. Okay? So ngayon, eto na yung sinasabi natin, wala nang patutunguhan etong bayan natin. Later on yung flood control na yan, maabsweldo din yung mga yan. Ngayon, nagsanib-puwersa na nga. Tignan mo, si De Lima, si Ontiveros, na may budget insertion pala na 3.5 billion. Si De Lima, napakawalan. Lahat ng mga nag-aantay-antay Marcos nan. Punta mo si Leni Robredo, nakipag-ano na kay Bangag, si Isko Moreno, ganyan-ganyan. Wala silang paninindigan kasi kung naniniwala ka na sinabi mo nung before the campaign, like Isko, like Leni Robredo, na ang bukang bibig, mga Marcos magnanakaw, makikipag-shake hands ka. Sinabi mo na ninakaw ang pera ng bayan, nakipagbakbakan ka, sinabi mo sa harap ng mga followers mo na mga kakamping na ang mga Marcos ay magnanakaw, mamamatay tao, tapos makipag-shake hands ka sa mamamatay tao. Yung mga nag-try na i-intimidate ako dito, yung mga amiga ni Lenny dito sa LA, na sinasabi ako daw ay supporter ng magnanakaw, ako daw ay, supporter ng manggugurgor ng tao, ganyan-ganyan, in-intimidate ako, doon nilabanan ko sila. Ever ngayon, tahimik na rin sila. Namatay ang ating karumba. Anyway, good. Okay? At least wala nang ingay. Okay. Okay. On natin pala. Okay. Ngayon, mga palaga, lakpang natin. Makala, wala ka ng buhay. Parang wala ng buhay dito bunga nga ako naman ng ingay. But anyway, mga kababayan, so, luging-lugi ang Pilipino dito. Sa nangyari ngayon sa pagbasura ng Sandigan Bayan sa kaso ng mga pork barrel scammers, then the flood control, nakikita mo ang mga designer na mga pokla, charity eklabush, ganun-ganun, kasama si Satanas. Paano mo paniniwalaan si Satanas na kidnapper? Diba? Kidnapper, magnanakaw, pulboronic, lahat na. Diba? Paano mo pagpapaniwalaan yung mga hayop na yun? Ginagamit lang kayo. Okay? Ginagamit lang tayo na kailangan nyo talagang magising, mga kababayan. Dali lang. Ginagamit tayo ng bonggang-bongga, pero what? Wala pa rin tayong ginagawa. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot talaga ang bayan natin. Katulad kahapon, di ba? Actually, okay. Katulad nung okay, nawala pa rin ginagawa. Actually, na-send ko na pala doon sa mga dapat sendan itong nakuha nating documents. Bit ko to kahit sino ko magdala. Ay, magpunta. Itong documents kay Paulo Tantoco.
Okay? Na talagang based na investigation ng coroners, talagang sumingot ng pang-addictus, polvoron, double C, ika nga. So sabi natin, saan tayo pupulutin, mga kababayan? Saan pupulutin ng bayan? Umamin na madaling araw, sumingot sila. Si Dina Arroyo Tantoco, na Deputy Social Secretary ni Bangag. Then alas 3, alas 4, tumira na naman ng another C. Alas 11 daw, nag-aayos daw siya, Yung nakita niya yung jowa niya, bumagsak sa harapan niya. So umamin, nakita ng mga investigators from coroner's coroner's perspective, nagkalat ang mga white powdery substance, positive sa polvoron. What else? Ano pa pwedeng gawin ng taong bayan, mga palangga? Wala na ba talaga kayong gagawin para mapatalsik ang mga addictus? Wala na pag-asa ang bayan natin kung hindi kayo kikilos. Sa bagay, lahat ay magkakasabwat sila. Ginagamit talaga ang kapangyarihan, kaya sila tumatakbo, ginagamit ang kapangyarihan ng gobyerno para i-influence ang mga sandigang bayan, Supreme Court, 'di ba? Kung sino ang mapagbigyan. Wala na pong batas sa Pilipinas. Ang batas ay para lamang sa mga polboronic. Kung ikaw ay nagnakaw ng isang baretang sabon, okay, may bareta pa ba tayo? Dito sa Amerika wala yung baretang sabon. Yung mahabang ganun sa atin, 'di ba? Sa Pilipinas may bareta pa rin ba sa atin? But anyway, kasi kuskus balungos pa rin tayo nung unang panahon. But anyway, nagnakaw ng isang baretang sabon, isang kilong bigas, isang siping saging, bugbog sa kulungan. Ipapahiya ng mga pulis. Pero yung mga putang inang ito, mga magnanakaw na politiko, ititwist pa nila. At later on, kahit kasuhan, nababaliktad pa yung desisyon ng mga judges. Ganito ka lungkot sa bayan nating manirahan. Kaya sabi ko, it's either tumakas ka sa kahirapan, mga kababayan, umalis ka sa bayan mong, sinilangan, or makipaglaban ka dyan, or mamatay kang dilat ang mata. So yun lang ang options ng Filipino. Or sumali ka, magpolitiko ka, magnakaw ka rin. O maging part ka ng mga illegal, o maging polvoron na napaparusahan after so many years. Binabaliktad talaga nila ang batas. Wala nang saysay ang mabuhay sa Pilipinas kung hindi kayo maninindigan. Okay? Ngayon, anong mga eksena na sinasabi ngayon ng AFP? Huwag daw sila idamay sa mga pangpolitikang usapin. Anong kaputahang pangpolitikang usapin na yan? Pero bago natin tirahin si Au Browner. 'Di ba? Ito nga yung issue natin dito sa pork barrels scam na ito. Ano ba mga pinagsasabi nito? Ang dami na rin pala nagwala eh. Basahin nga natin, sabi ng mga kaliwang group. Ano sabi dito? Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang mga mambabatas ng House of Representatives sa pag-absuelto sa mga pangunahing individual na sangkot sa mga kaso ng PDAF. Ulul, nadismaya to mga kawatan na ito. Okay? Sino yung mga nadismaya? Ito yung mga kaliwang grupo. So, sabi dito, inamo nila ang administrasyon ni Bangag na ituloy ang pagpataw ng hatol sa mga individual na sangkot sa issue ng flood control. And really acquitted of graft in pork barrel case. The acquittal of those involved in the PDAF scam is a travesty that must not be repeated. We challenge the Marcos admin to swiftly convict those behind the flood control corruption, recover stolen funds, and pass the open BICAM and open infra bill, sabi nung sindanya na ito. Ngayon, mga kababayan, papanagutin ba ni Marcos, ni Marcos Bangag yan? Hindi pa panagutin yan. Pinabswelto nga ito, mga ito eh. 'Di ba? Sino ang mga, sabi ko mga husgado, mga judges diyan sa Sandigan Bayan na nagkaroon ng unanimous decision? Dapat alamin din natin. If you have time, guys, alamin niyo kung sino yung mga nagboto o nag-judge, naghurado na ibasura or pawala ng visa, ay pawala ng sala ito mga ito. Sino pa yung mga nagsasalta? Tapos sa mga dramatization, inutusan daw ni Bangag, okay, na bawasan daw ng 50% ang mga construction materials. So, tignan natin anong kadyutahan ito. President Bangag
walks along the nearly finished Kamalanyugan Apari Bridge in Cagayan Province with Public Works and Highways Vince Dizon. Inatasan ni Pangulong Bangag CDPWH Vince Dizon na babaan ang presyo ng mga construction materials as much as 50% sa gitna ng patuloy na investigasyon na di umano'y mga anomalya ng mga proyekto ng infrastruktura. Ang directive na ito ay dumating matapos sabihin ni Marcos na sinusuri ni DPWH ang pagpresyo ng mga construction materials and found out that several items like asfalto, steel bars, yung mga kabila na tinatawag, di ba? Okay, cement were overpriced for as much as 50%. Okay? Ano lang to? Etchos lang ni Marcos Jr. Siya ang kumita dito eh. Di ba? Siya ang promotor ng pagnanakaw. Itong budget insertion, siya nga ang may alam niyan. Noong 2025, kaputaan ng lahat yan, mga motherhood statement ni Bangag na kunyari concern para pagtakpan sila talagang magnanakaw. Bawasan ang construction materials, ang presyo. Bawasan what? Lalong maging, baka, yun ang sabi ko nga, baka isang ihip mo lang yung building, bagsak na. Bawasan ang korupsyon. Hindi bawasan yung presyo. 'Di ba? Kasi ang nag-overprice naman talaga yan, hindi, hindi yung supplier eh. Yung supplier, yung mga contractor, wala rin na rin kasi talaga silang magagawa. I mean, dahil sila ay nakipagsabuatan na. Sa supply yan, kung saan nang galing yung mga steel bars na yan, mga semento na yan, oo, tama yan, tagag 5 piso lang kunwari, o 10 piso. Pagpasok na sa gobyerno, ima-mark up na nila. Kasi yan ang ginagawa nila eh. Di ba? May bidding sa gobyerno. Si contractor 1 or supplier 1 na lang. Contractor 1, supplier 1, 2, 3. Diba? Magkakakilala yan sila. O sige, ang presyo mo dito sa ang ipapresyo mo kunyari, ang pinakamababa mo is let's say sabihin isang steel bar kunyari. Isang steel bar 1,000 pesos. Diba? Si contractor 1 o supplier yan 1,000 pesos. O sa contractor to, sige, lagay mo diyan mataas ka 2,000, yung isa 3,000. Para syempre hindi ma-award dun sa contractor na yun, yung 3,000, yung 2,000, kunwari lang to. Then ito si 1,000 pinakamababa. Pero ang totoo, ang presyo talaga ng steel bar na yun ay 50 pesos lang. Ganon ang bidding, ganon ang mga ginagawa dyan sa gobyerno. Ginagago tayo, sila lang yan. Sasali sa bidding, si contractor 1, 2, 3, magkakasabwat sila, or si supplier 1, 2, 3, di ba? Mostly magkakasabwat sila. I-mark up yung presyo, pero yung pinakamababa, sobrang mark up na yun. The only one. And who heads the exit plan team? It's Bongbong Marcos. Yeah. Mawalang yan. They have an exit plan already. Kaya binababoy ang Pilipinas at kinakamkam at talagang nililimas ang ating kaban kasi may exit plan yung Bongbong Marcos na yan. Correct. May villa sila mga tatlo kasama dyan si Nagdameo, si Marcos, at si Martin Romualdez, malamang pati si Gibo, sa Spain, sa property na pagmamay-ari under the cover of Soto Grande. Villa. Ma'am, multi-million dollars na villa. We don't believe na si Marcos wala doon, sila ni Lisa. Kasi, ano yun ma'am, 4 or 5 na villa na ang itinuturo po ng source natin ay si Martin Romualdez po nagpapacilitate siya kasi sila Anton Nagdameo. So, agree. Ano po, European country ito So, malamang po, may exit plan sila na hindi sa Amerika kasi mahirapan sila. Kaya hindi nila kaalyado ang nakaupo doon at pwedeng bawian sila ng kanilang mga ari-arian at mga ninakaw na yaman. Kaya Europe sila tapakas. Mukhang si Gibo Teodoro ay involved sa exit plan na ito at may iba pang mga cabinet officials na nasa ilalim ni Marcos na pasimple lang na may mga Maltese passport at citizenship